Please stand. Forsake me not, O Lord my God, be not far from me. Make haste and come to my help, O Lord, my strong salvation. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning, my dear friends, and welcome to the the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And as we gather, let us call to mind our sins first, and once again, ask the Lord for pardon and strength. All together, I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupungi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong ngangking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng
ko sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Let us pray. Almighty and merciful God, by whose gift your faithful offer you right and praiseworthy service, grant, we pray, that we may hasten without stumbling to receive the things you have promised, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. The Shema. Israel is the heart of the Hebrew faith. It is both prayer and profession of Israel's faith in the one and only God. A reading from the book of Deuteronomy. Moses spoke to the people, saying, "Fear the Lord your God, and keep throughout the days of your lives all his statutes and commandments, which I enjoin on you, and thus have long life. Hear then, Israel, and be careful to observe them, that you may grow and prosper the more, in keeping with the promise of the Lord, the God of your fathers, to give you a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Therefore, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Take to heart these words, which I enjoin on you today." The word of the Lord. Thanks be to God. I love you, Lord, my strength. I love you, Lord, my strength. I love you, O Lord, my strength, O Lord, my rock, my fortress, my deliverer. I love you, Lord, my strength. My God, my rock of refuge, my shield, the horn of my salvation, my stronghold. Praise be the Lord, I exclaim, and I am safe from my enemies. I love you, Lord, my strength. The Lord lives, and blessed be my rock. Extolled be God, my Savior, you who gave great victories to your King, and showed kindness to your anointed. I love you, Lord, my strength. Jesus is our high priest, holy and undefiled, because he is God's Son. But because he knows our human weakness, he is our merciful intercessor before the Heavenly Father. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, the Levitical priests were many, because they were prevented by death from remaining in office. But Jesus, because he remains forever, has a priesthood that does not pass away. Therefore, he is always able to save those who approach God through him, since he lives forever to make intercession for them.
It was fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, higher than the heavens. He has no need, as did the high priest, to offer sacrifice day after day, first for his own sins, and then for those of the people. He did that once for all, when he offered himself. For the law appoints man subject to weakness to be high priest. But the word of the oath, which was taken after the law, appoints a son who has been made perfect forever. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Whoever loves me will keep my word, says the Lord. And my Father will love him, and we will come to him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, He is one, and there is no other than He, and to love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself, is worth more than all burnt offering and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Tungkol po sa pag-ibig, yung ating ebanghelyo sa araw na ito, tamang-tama po, last day of the month. Pagtatapos ng buwan ng Oktubre, abay, usaping pag-ibig po, yung nakabungad sa atin sa ebanghelyo. Mga kapatid, ang usaping pag-ibig na ito ay hindi po simpleng pag-uusap o tungkol sa pag-ibig lamang. Paalala lang po, ang sinasabi sa ebanghelyo ay tungkol po sa konsepto ng pag-ibig bilang isang Kristiyano at Katoliko. Ito yung konsepto ng pag-ibig. Marahil marami tayong alam ng konsepto tungkol sa pag-ibig. We can just easily define love. Ano nga bang love? Basic, love is blind. O madalas dati naririnig yan. Kahit nga po ginagamit ko yan eh. Love is blind, but then that is not a concept that is meant for us Christians. Ano pa? Pwede nating sabihin, love is something that you give it away. Okay, pwede. Kanta yun eh. Kanta yun eh. Hindi yun. Ngayon, pinapaalala sa atin, ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig?
bilang mga Kristiyano at mga Katoliko, mismong nanggaling sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ayon sa ating Panginoon, sa sinasabi ng Ebanghelyo, ang pag-ibig ay tungkol po sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng kapwa. Kapag konsepto ng pag-ibig ang pinag-uusapan, ito po bilang mga Kristiyano, it's about loving God and loving our neighbors. Malinaw na malinaw. Hindi mo pwedeng sabihin, when we talk about love, it's about me. Hindi mo rin pwedeng sabihin, when we talk about love, it's about you and me, or about you. Okay, pwede natin sabihin yon sa ibang tao, sa mga secular na konsepto ng pag-ibig. Pero tayo, mga Kristiyano tayo mga Katoliko. At ito ang pinapaalala sa atin. When we talk about love, love is about loving God and loving our neighbor. Hindi mo pwedeng tanggalin yon. Hindi pa yon. May magandang pinaalala pa sa atin ng Panginoon sa pag-ibig. Dapat kapag ikaw umibig, we should love with all our heart, with all our mind, and with all our strength. Ibig sabihin, kapag umibig, hindi lang dito yan. Hindi mo lang pwede sabihin, itong sinasabi sa akin Ay, ito pa. Hindi lang dapat dito yan. Yung tipong masyado kang rational when we talk about pag-ibig. Sa pag-ibig, hindi lang about the heart, about pag-iisip, about prinsipyo. Dapat umangat ka pa ng konti. Sa pag-ibig, it's about God. Heart, mind. Nako, angat pa. Wag mo kalimutan yun. Kasi ang pag-ibig, hindi mo pwedeng tanggalin yung God. Hindi mo pwedeng sabihin na pairalin mo, hayaan niyo ako, pabayaan niyo ako, akin to Hayaan niyo ako, gawin ko to kasi yun ang sinasabi ng puso ko Hindi mo pwedeng sabihin yun, mga kapatid. Lalong-lalo na dito, madalas, alam mo, ingat tayo dito pagdating sa pag-ibig, kasi mas sa ngayon, sa panahon ngayon, titignan natin yung mga kabataan, ang umiiral sa pag-ibig, yung pag-iisip, this is my life, this is my principle, this is my way. Paalala sa atin, sabi ko nga po, heart, mind, and go higher please, God. Sapagkat sa ating mga Kristiyano, ang pag-ibig mismo ay Diyos. Love is God. Hindi mo pwedeng tanggalin ang Diyos sa pag-ibig. Katoliko tayo, Kristiyano tayo, at yun ang pinapaalala sa atin, tinutumbok sa atin na ang pag-ibig ay Diyos. Balikan ko po sa pag-ibig, lahat. Hindi lamang pwede sabihin na katawan ang basihan. I will love you with all my body. Hindi ganun ang sinasabi. It's all about you. All of you. Yung pagkatao mo. Kaya sabi ko nga, ang pag-ibig ay tungkol sa buhay. Hindi lang tungkol sa buhay, nagbibigay buhay, nagpapabuhay. Kaya ganun, dito mo maiintindihan kung bakit sa ating mga Katoliko Kristiyano, ang pagpatay ay hindi talaga pwede sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin, save yung isang tao dahil sa pamamagitan ng pagpatay. Kaya euthanasia, hindi pwede. At lalong-lalo yung abortion, hindi pwede. Alam mo may buhay yun, tapos papatayin mo. Hindi pwede. Sapagkat kapag pag-ibig ang pag-uusapan, it's all about life. It's all about life. Buhay. Nagpapabuhay. Nagbibigay buhay. Kaya nakakalungkot kapag may mga tao ang sinasabi yung prinsipyo ng pag-ibig ay tungkol lamang sa gana. Katawan. Bakit minahal mo siya? Kasi yun ang sinasabi ng katawan. Nakakalungkot. Ano naging basehan sa pag-ibig? Katawan. Bakit mo iniwan
Bakit mo pinagpalit? Wala nang gana ang katawan. Hindi. Ang pag-ibig ay tungkol sa buhay. Hindi lamang sa gana. Kasi kapag gana ang pinapairal mo sa pag-ibig, katawan, nako, lalo na ngayon, lipunan natin, mahilig sa instant. Hindi na mahilig sa pagtatagal. Mga kabataan ngayon, sandali lang yung atensyon, paghahanap agad ng iba. Kung yun ang maging prinsipyo natin sa pag-ibig, nakakalungkot mga kapatid. Nakakalungkot. Walang magtatagal. Kaya bakit buhay ang ginagamit natin? Sapagkat sa pag-ibig, may commitment. And when we talk about commitment, hindi siya temporary. When we talk about commitment, it's for life. O di ba? Balik na naman sa buhay. It's for life. Kaya ito yung sinasabi natin, mga kapatid, paano ba natin? Tatanungin niyo ako, Father, paano ba magbigay ng commitment? Balik sa prinsipyo. When we give our commitment, our service to men and to God. Kaya dito mo makikita yung sakramento ng kasal. Napakaganda yung sakramento ng kasal. Mismo sa sakramento ng kasal, makikita mo yung konsepto ng pag-ibig nating mga Kristiyano sa kasal. Sabi nga ng isang pari, naalala ko lagi, sa pag-iibigan, hindi lamang pagkakaroon ng pagtitigan sa isa't isa. Sa pag-iibig, hindi pwedeng titigan ang basihan. Hindi pwedeng kayo nakatitig lamang sa isa't isa. Sa pag-ibig, ang dapat ay pagkakaroon ng iisang dibdib sa iisang direksyon. Kaya kung kayo'y kinakasal, anong ginagawa? Hindi kayo nakatitig sa isa't isa. So far, kahit kung ako may magmimisa, ako magkakasal, kapag nakikita ko yung dalawa nagtitigan, the whole ceremony, nako, hindi po dapat. Anong ginagawa sa kasal? Side by side, nakatingin sa iisang direksyon. At kaninong direksyon nakatitig? Sa krus. Doon pa lang pinapaalala sa atin na ang buhay pag-ibig ay hindi ganun kadali. Sa buhay pag-ibig may krus. Nakatitig doon sa altar. Anong nasa gitna ng altar? Krus. Nandun ang Panginoon. At yun ang tinatawag na commitment. Sa commitment natin, nandun ang Diyos. Bakit krus? Pinapasabi sa atin na dadaan tayo sa pagsubok. Pero huwag tayong matakot. May karamay ka. May kasama ka. Asawa mo. At nandyan ang Diyos. It's all about commitment. And this is what is love for us Christians. Loving our neighbors and loving God with all our heart, with all our mind, with all our strength. Love is about life, giving your entire life. Love is about God in our midst. Huwag na huwag niyong tanggalin ang Diyos sa pag-ibig. Maingat tayo kasi ngayon ang lipunan. Ang daming pinapakita ng ating lipunan ngayon na kung saan sinisira ang konsepto ng pag-ibig ng pagiging Kristiyano. Instant. Constant. Instant, agad-agad. Constant, paulit-ulit. Papalit-palit. Dito, anong sinasabi? This is my life, wala ko yung pakilab, this is about me. Ito yun. Dito rin ako.
Kaya pleasure lagi yung pinapakita. Bilang Katoliko, mga kapatid, angat po tayo ng konti. Ang paglabang pag-ibig, more than this, andun. Diyos. At yan ang tunay na pag-ibig. Naalala ko yung kwento. Ito, matagal na to eh. Ewan ko lang kung narinig nyo. Tungkol po sa isang panday, everyday, pabalik-balik siya, papuntang trabaho, bit-bit niya lagi yung kanyang nag-iisang pinakamahalaga sa kanyang buhay ng pagiging panday. Ano yun? Martilyo po. Bit niya. At ang dami ng kwento sa martilyong yun. So, everyday, pasok sa umaga, balik sa hapon, at pag uwi niya sa bahay, lagi siyang dumadaan sa isang tulay. Hindi ho kaya-aya yung tulay. Laging bahagi na ng kanyang takbo ng buhay niya. Pasok, maaga, hapon, balik, dadaan sa tulay. 2 beses padaan-daan sa tulay. Minsan po, masama yung panahon, malakas yung hangin, medyo may bagyo. Uwian, siksikan, sabay-sabay dumaan sa tulay, at napakamalas po sa panday na ito. Habang bit niya yung martilyo, napakamalas po dahil sa siksikan at pagmamadali, abay nahulog po yung martilyo sa tulay, napunta sa ilog, nahulog yung kanyang martilyo, at spontaneously sabi niya, "Naku, Panginoon, nahulog yung martilyo ko." Ay nagdasal siya sa isang guardian angel, "Guardian angel, please, maawa ka sa akin, nahulog ang martilyo ko." At maya-maya sa di inaasahan, biglang lumabas ang guardian angel. Ping! Sabi ng guardian angel, "Tutulungan kita." Nagulat yung panday, sabi niya, "Guardian angel, tulungan niyo po ako. Nahulog yung aking martilyo." Kaya ang ginawa ng guardian angel, agad-agad, lumangoy. Maya-maya, hinahanap yung martilyo, lumalakas yung tubig sa ilog. Ting! Sabi ng guardian angel, basa-basa pa eh. Saan ka makakita na anghel na lumangoy sa tubig? Ito ba ang iyong nawawalang martilyo? Sabi ng panday, napansin niya, pakintab, gold. Sabi niya, "Mahal na anghel, nakakahiyaman. Hindi po akin yan. Hindi po ginto ang aking martilyo." Kaya for the second time, lumangoy uli yung anghel. Ting! Maya-maya, ting! Bit-bit na naman yung isang martilyo. "Ito ba ang nawawala mong martilyo?" Aba, makintab uli. Hindi man gold, silver. Sabi niya, "Nakakahiyaman, mahal na anghel. Alam ko, basang-basa ka na. Duming-dumi ka na. Hindi po yan ang aking martilyo." At for the third time, lumangoy muli ang anghel. Sabi niya, medyo tumagal ng konti. Maya-maya, ting! Bit-bit ang pangatlong martilyo. Luma na. Makita mo, medyo talagang may kalumaan na talaga. At kung nakita ng panday, sabi ng panday, "Salamat, mahal na anghel. Yan po ang aking nahulog na martilyo." At sabi ng anghel, "Dahil totoo ka at tapat sa iyong pananampalataya at prinsipyo," sabi ng anghel, "ibibigay ko sa iyo ang 3 martilyo, ang ginto, ang silver, at yung sayong luma na." At umuwi ng masayang-masaya ang panday. After 8 months, tuloy-tuloy uli, nagdiwang ng anniversary ang panday. Anniversary sa kasal. Siyempre, may ginto na, may silver na, umangat na yung buhay. Medyo umangat na, no? Nag-celebrate ng kanilang 8 years anniversary. Wedding anniversary ng kanyang asawa. Sila'y namasyal, at nung pauwi, biglang umulan, kumulog, lumakas ang hangin, at kinakailangan nilang muling dumaan sa tulay, at dahil sa siksikan, sabay-sabay nadulas ang kanyang asawa sa tulay. At siya'y takot na takot,
Kasi lumalakas ang tubig at naalala niya. Nagdasal siya sa mahal na anghel. Mahal na anghel, naalala niyo, tinulungan niyo ako sa nahulog kong martilyo. Please, mahal na anghel, tulungan niyo ang asawa kong nahulog sa tulay. At unexpectedly, sa di inaasahan, lumabas din ang anghel. Ting! Tutulungan kita. Ano ang maitutulong ko? Mahal na anghel, nahulog po ang aking asawa sa tulay. Wala nang tanong-tanong pa. Lumangoy agad-agad ang anghel. Lumangoy. Medyo mahaba-haba, no? Kasi tao eh. At bit-bit ang isang taong ting! Isang babaeng kamukhang-kamukha ni Angel Locsin. At sabi ng anghel, ito ba ang nawawala mong asawa? Napadilat yung panday. Sabi ng panday, yan po ang asawa ko. Biglang napangiti, kaso na biglang nalungkot ang anghel. Akala ko ba, totoo ka? Alam ko, hindi kamukha ni Angel Locsin ang asawa mo. Aba, ito, maingat tayo. Sabi ng panday, alam ko na kasi style mo, mahal na anghel eh. Alam ko na style mo, mahal na anghel. Kaya inamin ko na lang na oo, yung kamukha ni Angel Locsin. Dito tayo maingat mga kapatid ha. Alam ko na kasi style mo eh. Pagsabihin kong hindi ko kamukha ni Angel Locsin yung asawa ko, lalungoy ka uli. For the second time, tas magdadala ka namang uli ng isang babaeng kamukha ni Christine Hermosa. At kung sabihin ko naman na hindi ko kamukha yan, lalungoy ka uli for the third time at dadalhin mo yung tunay kong asawang mataba, medyo bungal lang ng konti, ang laki ng bilbil, at kung aaminin ko na asawa ko yan, alam ko na kasi yung style mo, mahal na anghel, na sasabihin mo sa akin, dahil mabait ka, ibibigay ko sa iyo ang 3 babae. At ayoko po ng ganon. Tama po ba? Logical? Mahusay, no? Magaling? Instant? Constant? Ang tanong, tama ba? Makristyano ba? Naaayon ba? Bilang Katoliko. Kaya ingat tayo sa pag-ibig. Dito, ang tanong, maka-Diyos ba? We all stand and all together we profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten and made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the 3rd day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Father, in Jesus we experience your overflowing love and mercy. We now pray to you to protect us from all hatred and strife.
so that your peace may reign in our world. As we say, Father, listen to our prayer. Father, listen to our prayer. For Francis, our Pope, Bishop, our Bishop, all priests and deacons, may they be sacrament of Jesus' love through their faithful witnessing and selfless service. Let us pray to the Lord. Father, listen to our prayer. For public servants and professionals, may they grow and prosper in love by serving the nation through daily offering of their labors and struggles. Let us pray to the Lord. Father, listen to our prayer. For the victims of hatred, abuse, and indifference, may they not lose their trust and faith in the Lord and be empowered to continue to living their lives in the Church. Let us pray to the Lord. Father, listen to our prayer. For all of us who are affected in any way by this pandemic, may we find strength in the love of God, love that bears all things, hope all things, and endures all things. Let us pray to the Lord. Father, listen to our prayer. For our beloved dead, may they experience the everlasting love and forgiveness of God in the fullness of His kingdom. Let us pray to the Lord. Father, listen to our prayer. For our personal intentions, the intentions of the devotees and pilgrims of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, and for the intentions of this Mass, let us pray to the Lord. Father, listen to our prayer. Once again, in silence, we offer intently all our personal needs and intentions that we bring along in this Eucharistic celebration, asking for the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. We ask all this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Please stand. Pray, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. May these sacrificial offerings, O Lord, become for you a pure oblation, and for us a holy outpouring of your mercy. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just.
It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Almighty God. For you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer, to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours, that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Socrates our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, Saint Dominic, the blessed apostles, and all the saints who pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen,
Please stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you all. Please kneel.
My dear friends, behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Sa ating puso siyang nagtulong sa ating buhay ng bintang ngara at pag-asa. Ang siyang buklod natin di mapapangit kailanman sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sa ating pagsuyo, ating ikala sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong luhaw sa pagsuyo. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal.
Please stand. Let us pray. May the working of your power, O Lord, increase in us, we pray, so that renewed by these heavenly sacraments, we may be prepared by your gift for receiving what they promise. Through Christ our Lord. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikiisa, itong ating banal na misa. Patuloy po yung ating pag-iingat, lalong-lalo na po dito sa ating bayan, na tayo po nag-iingat sa pamamagitan ng New Movement Day. Muli po yung Ebanghelyo tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Hindi dapat may pag-ibig dito sa puso, sa isip, at higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig bilang mga Kristiyano. Kaya po, Happy Valentine's Day. Happy All Saints Day sa inyo bukas. Tatandaan natin, mga kapatid, kung meron pong modelo ng mga taong umibig, tunay na umibig, wala pong iba kundi ang mga banal na nasa langit. Happy All Saints Day po bukas at patuloy po yung ating pag-iingat. Sa mga nanonood at sumasubaybay, makakaasa po kayo ng aming patuloy na panalangin sa isa't isa. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May the God of all consolation order your days in His peace and grant you the gifts of His blessing. Amen. May He free you always from every distress and confirm your hearts in His love. Amen. So that on this life's journey you may be effective in good works, rich in the gifts of hope, faith, and charity, and may come happily to eternal life. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass has been offered. Go and love one another. Thanks be to God. We shall now do the prayer of the blessing of the sick and the blessing of all your religious articles. Our help is in the name of the Lord. Who made heaven and earth. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Mother, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, candles, and all religious articles be blessed and made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.